Ito ang ARBC Devotionals from Genesis to Revelation. At ang passage natin ngayon ay Genesis chapter 20 verse 6. It says, "It was I who kept you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her." Genesis chapter 20 verse 6. So the story goes na yung Diyos ay kinakausap si Abimelech through vision, through dreams. Dahil sa panahon na to, nagsinungaling si Abraham kay Abimelech na kapatid niya lang si Sarah. At si Abimelech, kinuha niya si Sarah para most probably aasawahin niya. At pagkatapos noon, saka kinausap ng Diyos si Abimelech at sinabi na may asawa na si Sarah. Bakit mo gagawin to? At kapag tinuloy mo yan, magkakaroon sa inyo ng parusa, magkakaroon sa kanila ng consequences. At makipag-argue si Abimelech sa Diyos, sabi niya, inosente sila, hindi nila alam, nagsinungaling si Abraham sa kanila. Kaya dito binanggit yung verse natin, yung Genesis chapter 20 verse 6, kung saan sinabi mismo ng Diyos. Sabi niya, alam ko, it was I who kept you from sinning against me. Sabi ng Diyos, siya mismo yung dahilan kung bakit hindi nagkasala si Abimelech sa kanya nung specific sin na yun. Bakit? Kasi yung Diyos mismo yung pumigil. Siya yung dahilan kung bakit hindi pa nagagawa ni Abimelech yung adultery kasama si Sarah. Kaya kung merong mga timeless truth tayong makikita dun sa verse natin, it is the grace of God that restrains people from committing worse sins. Si John Hill na isang commentator at isang pastor, sinabi niya yung Diyos yung nag-restrain kay Abimelech at pwedeng iba-iba yung mga ways ng Diyos kung bakit hindi pa inasawa ni Abimelech during those span of time si Sarah. Pwedeng nagkaroon ng impulse on his mind not to take her to be his wife yet. Marahil kumilos yung Diyos sa isipan ni Abimelech na wag muna, sa susunod na asawahin niya si Sarah. Pwede rin naman na nagbigay ng mga hindrances yung Diyos ng iba't ibang mga kaparaanan, ng iba't ibang mga ways in His providence para pigilan na hindi muna matuloy na asawahin niya si Sarah. Or probably, sabi ni John Hill, na pwede rin naman na nagkaroon ng sakit si Abimelech para maging incapable siya na makatuluyan si Sarah. So, different yung mga ways, yung mga paraan ng Diyos kung paano niya pinigilan. Hindi natin alam kung paano pinigilan ng Diyos si Abimelech. Pero, ang fact is that pinigilan niya si Abimelech na magkasala laban sa kanya. Kaya, ganon din sa atin bilang mga mananampalataya as New Testament believers, under the New Covenant, under Jesus Christ, pasalamatan natin yung Diyos. We should thank God during those times kung saan pinipigilan niya tayo consciously. Alam nating pinigilan tayo ng Diyos. May mga iba't ibang providence na nangyari, hindi natuloy yung mga kasalanan natin, na may mga times pinagpaplanuhan natin, desidido tayong ituloy yung kasalanan na yun, pero consciously, alam natin pinigilan tayo ng Diyos. Or, pwede rin naman na unconscious tayo, na hindi natin nagawa yung ibang mga worse sins dahil mismo sa providential dealing sa atin ng Diyos. Kaya we should thank God na pinipigilan niya tayo. It is by His grace na hindi natin nakukommit yung worse sins. Likewise, kung pipigilan or hahayaan tayo ng Diyos in ourselves, if God would leave us in ourselves, yung trajectory ng mga buhay natin, it will be towards that which is darker. Pupunta tayo sa mas madilim, pupunta tayo sa mas masama, mas lalala yung corruptions natin. That is what will happen if God will leave us in ourselves. Iwanan tayo ng Diyos sa sarili natin. If God leaves us to ourselves, it is not impossible for us to be devils incarnate. Isa yan sa mga prayer
sa Valley of Vision, sinabi ng mga Puritans sa kanilang prayer, kung hindi dahil sa grace ng Diyos, they will be devils incarnate. And that is true for us. Totoo kay Abimelech, totoo sa mga Puritans, it is also true for us. Without God's saving and sanctifying presence, we will be the worst versions of ourselves. Kaya it is really a fearful judgment na hatulan tayo ng Diyos. I-judge tayo ng Diyos at ang magiging judgment niya ay iiwanan na tayo sa mga sarili nating kasalanan. Yan yung binanggit sa Romans chapter 1. Ang sinabi sa Romans chapter 1, God gave them up. Hinayaan sila sa sarili nila. At nung hinayaan sila sa sarili nila, sa Romans chapter 1, mas naging darker, mas naging corrupted, mas lumala. Kaya ganun dapat yung isipin natin sa sarili natin. If it is not by the grace of God, we will be the worst versions of ourselves. Kaya maganda yung hymn na Come Thou Fount of Many Blessing. Sa final verse, ito yung sinabi sa hymn, let that grace now like a fetter. Fetter is chains, kadena. Yung grace daw ay parang kadena. Let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, O take and seal it for thy courts above. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, matagal nang naligaw at naliligaw at lumalayo yung mga puso natin sa Kanya. Kaya napakagandang prayer nun. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Kaya ngayong araw, hilingin natin sa Diyos, we should ask God to give me this day your restraining grace. Manalangin tayo. Diyos namin, we praise you and we thank you. Papasalamat po kami sa iyo sa pumipigil na biyaya mo sa mga pagkamakasalanan namin. Father, give us this day your restraining grace. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.